Tanan mga kapaglaom, mga followers nako sa series nga Are You Ready to Cross? Pagkanindotag yung taon kayo mga kaigsunan. Ako nagalaom nga sa duha ka gabi nga kamo nagapaminaw straight punto por punto, point by point. I hope and pray nga kining inyong mga tiil sa kasalanan di na mangurog og andam na gyud tang mutunob. Kay karong gabi una another crossover na pod ang atong pagatun-an. Apan sa dili pa, let me calm everybody as we ask the presence of the Lord. Let us pray. Our Father in heaven, we will be talking more deeper how to cross everything in this world. Bless us, Lord. Give us the Spirit of the Lord Jesus Christ as our strength and courage. In Jesus' name I pray. Everybody will say amen and amen. Maayong gabi kanatong tanan, mga kapaglaom, mga kaigsunan. Welcome back to my series this wonderful evening. I hope and pray nga imong banay, imong asawa, imong mga anak, wala na, andam na tang mo cross. Andam na ba ka? Or basig ikaw ganahan, ayaw lang yun ka nga ibutang ka sa cross. Ha? Atong nakatunan, atong niagi. Making God's Word our own. I hope nga kagabi kung inyo man tong nadunggan, na mo'y family Bible reading, gabasa na tag Bible, inyong mga anak, pamalitin na nag mga Bible. Kay sayang kaayo mga kaigsunan, nga makabinipisyo ka sa pulong sa Ginoo, unya rag mayawaan ka, mamatay ka, magsakit ka, ayaw, ano nga lagi ngayon, ayaw, ayaw nangingun anak. Karon pangakusgan, wala pa ng mga depikto, kinahanglan unsa, maka-learn na tas benepisyo sa gahom sa Dios. Ayaw ninyo pamatod ang gahom sa Dios nga nagsakit mo. Hindi mo na mayo. Sama sa kong gidiscuss, nga ang tanan, dili emosyonal og milagro. Kinahanglan bisag wala na, ato yung makita ang gahom sa atong Ginoo. Kumusta naman taon mo? Basin baya mga kaigsunan, mga kapaglawom ha? Nangasuko na mo diya? Nang-high blood na ba mo? Nang-high blood or basin biya chillax, ha? Chill ang atong kinabuhi. Karon, ato ning tunan. Revive and ready to cross. Unsa man na? Revive and ready to cross the Word of God and the Jordan River. Ang mando sa Ginoo ngadto usab sa panahon sila na diya sa Jordan River. Let's talk about Joshua and the Jordan River. Magkaninduta, dire na punta, dinhi ang tinuod nga crossover. Katong paganaan na crossover ba? Dinhi na. Atong tanahon, let's talk about the life of Joshua. It was the time to cross the Jordan. Just imagine how Joshua felt. Moses was dead. Panahon kadto mga kaigsuunan nga sila kauban ni Joshua ug mga Israelites, they are now ready to cross the Jordan River. The problem is Moses is dead. Patay si Moses. Saon na? Ang giila ni Joshua karon nga leader, nga naghandom siya nga dili ko mag-leader, kay maggusto ra ko mahimo kong member. Obedient kay siya ni Moses. Muna kamong mga members sa church, be obedient. Usahay, mulabaw po mo sa pastor. Mulabaw po mo sa leaders. Muabot ang panahon, isangon ragyapo na sa inyo, ha? Tanawa karon si Joshua. May langgani, kay dili supakiros Joshua priya na to. Nga kadasugo ni Moses, inguna niya ang imua, inguna niya ang evangelism, inguna niya ang trabaho sa church, inguna niya ang mission sa church. Si Joshua sa kilingon, yes, Moses, kita, bagulbulan pa, mga hiwi lang yun itong bakba, sige bagulbul. Muna trabaho sa church, ay, trabaho, kanina pud, kapoy kayo. Inani ang atong kwan, nanapud, kwarta na pud, amot na pud, sige na lang tagreklamo. Huwag yung ka nagreklamo sa kalibutan nga, asa padung imong kwarta. Selfish. Hakog. Muna'y gusto ni mo ipakita sa Ginoo ang imong kahakog. Ipa-feel ni mo sa Ginoo nga hakog nga katao, then you are proud enough nga hakog ka. Igsoon. Is that all? Ay, mukhan, problema.
Namublima sila. Pero si Joshua, kibaw siya. Narato lang sa gamay. Imagine ni mo, si Moses, gudang na leadership for how many years? Karon mo cross sila sa Jordan River, patay na si Moses. Have you felt that way? Muna kamong mga batanon, mga kaigsuunan. Di ko ganahan na mutanaw na simbahan nga, ay sila lang diha. Ay sila lang diha, unsa din niya tuwang simbahan diha, ay katurang maayo. Katurang maayo mo kanta. Katurang maayo mo preside, katurang membro sa church board, katurang mga leaders. Magunsa man ka. Dapat ikaw mo apil sa buhat sa Ginoo. Saan mo pagtabok, what if pag-abot sa panahon, mga matay na ng mga leaders din sa inyong church, mga wala na sila, kinsa may mo puli, mapalong ang simbahan tungod kanimo. Murang ako mga kaigsunan, I've never had a time to regret. Kaysa diyang membro pa ko kahuman sa pagkapastor mga kaigsunan, sige yung kong apil sa buhat. Apil sa mga BBS, apil sa evangelism, walay dagang bagulbol. Tanawaon sa'y resulta. Gigamit ko sa Ginoo nga makalid og another ship. Ikaw. Sige kag lingkod ya, lingkod. Kanang imong lubot, namula na lang nagnilingkod. What if ka ng leaders kayo mong gitanaw diya karon mga matay na siya, kinsa may mag-Joshua ninyo? Ha? Pitok-pitok ng mata na to. Wala, kisa na may mulid aning church. Kisa na may mugay diri sa church. Nga di raba ko kabalo. Saan mo pagkabalo? Nga samtang buhi pa ang atong mga pangulo. Buhi pa ang pangulo sa inyong simbahan. Nga dasi kayo. Ayaw ninyo nagdauta. Ayaw ninyo nagpasakiti. Pag-absorb og unsay maayo dia. Because time will come. When they pass away, when they die, you are ready to cross Jordan River soon. Ngayon mo pang daot og pastor, absorb. Ang absorb mo ba? Sa kaniya, bet, tanaw na to si teknik, kaniya, kani. Kimabutang panahon, ikaw na may saligan sa Ginoo. Biaber. May lagmaparehas kang Joshua nga grabe ka obedient. Naman sa'y kabalaka, pero wag yun nangurog yung tuhod. What if ka nang imong simbahan karon gamay pa yung kayo. Himantayon pa yung kay ka. Tabian pa yung kay ka. Wak kay nahimo di simbahan. Sige na lang ka, nagdinalo pa ka. What if mga wala na tanang mga leaders? What will you do? Just like in the time of Joshua. Kung sa may ma-feel ni mo, ikaw nagyud ang gamiton sa Ginoo kay wala nang mga leaders. Imagine Joshua. Right hand ni Moses. Gisaligan ni Moses. Pero ang pinaka-the best kan Joshua mga kigsunan, obedient lang yung kaysa tanang mando ni Moses. Pero ang iyang gikakulba, how can I lead these people? Mabitaw nang imong basaw ng Joshua chapter 1, gisaaran yun siya sa Ginoo nga kung unsay akong gihimo kang Moses, ako usab nang ihatag kanimo. Kay gani na yung promise diha sa Joshua chapter 1 verse 5. Kung imong tanawon, every place your footstool will trod upon. Tanan nga yuta nga ang imong lapalapam mutunob, I will give it to you. Mga kaigsuunan, mga membro sa church, kung obedient lang yun bitaw kay tas ato ang mga pangulo, obedient lang bitaw kay ta mga kaigsuunan sa mando sa Ginoo, without any words to say, I want to tell you, He will bless every feat you will make. Matagla kang sa imong tiil, He will give it as a blessings. Imagine ni, saan naman ni ron. Wa na, i-cross na lang Jordan River, si Joshua na lebilin. Siya po'y kasaligan. He died at the very moment he was most needed at the border of the promised land. Nanginahanglan silang Moses. Ay mga times yung nana biya. Ba, have you noticed? Kung asa na gani ang ato ang nga church nga dagga na kayo, nga matay nino ng mga leaders nga pas nilang bagtikan kayo mga kaigsunan. Have you experienced it in your church? Have you experienced it in your family? Nga the time nga gikinahanglan ning tawhana mga kaigsunan, diha ni mo na feel nga need kayo dahil siya. Nang ako isulti sa tanang mga membro, mga kaigsuunan, nga nagapaminaw karon, ay ayaw na lagi mo, ayaw na mo pagpangdaot og tao. Kailain mo ng Pilipino, lahi rin sa mong lugar ito sa Amerika. Dito na actually, kuan man ko, half man may half. My mother was a German, and my father is a shepherd. German shepherd. Ang
Labas ni karon buang. Nagpuyo mig USA. Unahan sa area. Sobricary Street, Tagum City, Davao del Norte. Taga dito ko. Taga Tagum City. Aba? Ako karon, wala, patay na kong mama. Kung wa pa may training, wa pa kong nakigmando, wala, way mahitabo. At the most needed time, Moses was needed to cross. Kaya kung nakakross sila gamit si Moses, gigamit sa Ginoo si Moses, padulong dito, pagbuak atong Red Sea, nagtuma ng mga tao, kaya nagpakita milagro ang Ginoo. Karon gikinahanglan si Moses, kaya magpakita no sa kay mutabok sila sa gamay ang Jordan River. Tabok gani sila Red Sea. Jordan River pa ba? Ang tabok, patay na si Moses. Ratulugon sa imuon. But God, in the most crisis time in your life, He will bring hope in it. Pastilan, kung ako si Joshua ni murag, di ko mahadlok pero maratol kagamay. Kaysa kadaghan, may lagmutuo ning matawhanas ko Maumanay kasagaran musulog sungutok. Mutuo, may mantusya. Pero sultian ta mo mga kaigsuunan, be obedient enough. Because even lions, God can calm it. Basig nakalimot ka ba nga, ang nagpakalma dito sa panahon ni Daniel sa mga lions, si Jesus Christ, kaiso ka ng lion? Ya ka ng membro ni mo sa church, may ko, di madlo ka pa so, kaiso ka na sa pahilumo na sa Ginoo. Ako di ko madlok. I am not afraid. Nanay uban mo, supak, mo ni ang mission sa church, supakon nyo, I am not afraid. God can shut up lions in the church. He shut up it in the time of Daniel. Munang gisulti niya kan Joshua. Joshua, anong hadlok man ka? Anong hadlok ka? Nga ang Red Sea, nga dako, gani kay ako, gani gitunga ka ni pa ba nga Jordan River ni? Kagamay ani? Nya, mo ni mo gikadlukan? How to cross mo ning dagkong pangutana? Kaya pinaka-the best, especially when it was in the flood stage. Kung saan mo na ito pag-cross din nilabaw, nagba ni Ron, na mga gagmayng bata. Na mga gagmayng bata din na uban pa din pag-usao na lang nato ni pagtabok. Siguro, kung ato ibutang karong panahon na, mga pangutana ta, nangutana siguro ni si Joshua, kinsa may nakapathfinder ninyo dire. Kinsay naka-appeal og CPR, AR, swimming, kinsay na ay mga pathfinder, kinsay mga master guide dire. Magnataying siguro dito, ilabay, kinsay may mulangoy. Sige, kay tabok nitong PC, kay atong ikuan. Dagan og mga human intervention, nanibiyata. Nagani mga problema sa church, mga kaigsunan, magsigitag bangay diya sa board, sige, pwede magampo. Sige daw, magampo daw mo, pag pinasayluay, kuno daw mo daan diya. Garbo mo guna. Garbo. Kung asa gani, kasagaran biya, kung asa ang baha, dito pag kunahay manggawas ang mga may kay una-una. Human inventions. Pero si Joshua, nabalaka siya. Saan ni pagtabo ka o magbaha ni? How to conquer the strongholds? Napay problema niyo. Asti lang gitagamit ito tag-problema ni Joshua ni Ron. Napay problema. How to conquer the strongholds and giants of Jericho. Kung saan kuno pagkangker. Saan man na pagkangker karon? How to conquer the strongholds and giants of Jericho. These are the problem. In whom could Joshua trust? Asan man siya karon musalig. Basta kay si Joshua makigsunan, lipong. Di ka malipong ana nga magdala kag dagang tao. Bagulbol, mga ng 100 kabo, kadto pa bang pila kalibo, lipong Joshua. Sao man na nimo? Perting lipunga. Di ka ma-high blood na nga magbagulbol na mo ingon ang uban. Sao man akong bata karon, malumos ni dinay Joshua. Sao man ni? Dagang ibagulbulan sa church lagi. Dagay, sao man ni pastor? Inani naman ni, wala naman ni kwartang church, walay kwarta. Uy, kwarta may magatuan ng church. Iyam ni si Ginoo, ug mahutdan mo kwarta subiit basta kay nakita si Ginoo nga nagtrabaho mo siyang buhat. Kaysa nautdan mo kwarta nga way resulta. Kanang imong pitaka nautdan kwarta sige suroy.
Nautan kag kwarta, kay daghan kay kagamit yan, daghan pagkatapirwer niya sa mong balay, oh. Way mga gamit, gipangalikabok, may pag-imo na ipambaligya, itabang mo sa buhat sa Ginoo. Dili pa magmayang Dios, imuha nga gitagaan kaniyag panalangin. We keep on telling God, we keep, sige na ito, padunggo na Ginoo, walay kwarta, nay kwarta, oy, naa sa inyo. Di lang kamuatag. Wala lang nimo nagibati ang espiritu ni Nicodemos. Dalo lang yun ta. Di na ta magsigig pamasangil nga ang church may kwarta, nay kwarta. Kay ang church di man ang building, ikaw man. Sao man ang building, kanang poste, makahatag rin na og halad. Di man mo hatag og halad ng poste. Dili mo hatag na, sao man ni mo. Ikaw ang muhatag. So kung walay kwarta ang church, hatagi. Amen? Ngunong madlok man ka muhatag sa church. Mabito itong dahil na panahon mga kaigsuunan, nagparaglalis. Ingon din sila nga, ala, unsao man niyo, wala may kwarta ang church. Gibadlong po din taon sila sa usan na to kaigsuon. Sige mo tog reklamo anig, may kwarta ang church niya. Asa padulong ang kwarta sa atong church, sa atong pagtabang sa buhat sa Ginoo. Wa mangganit ta nagreklamo nga nuna tay 12 baht nga wata kabalog asa padong. Nganong mutubil man ka, nganong mupalit pa man ka ng mga restaurant, nga naman ay mga presyo. Biaber, mauna siya. Sometimes we keep on asking God ngayon unani, Lord, mura bitaw tag nagpa-as if nga biktima ta ba? As if victim ta, Ginoo, basta ila na nga mong church, may kwarta. Hoy, pag sure ikaw ang nay kwarta, dili inyong church. Musa kay naman kay kwarta, ihatag sa church, tabang sa church, mukuutay kasi mo itay, muwidlo na ka sa hatagi og budget ang church. Amen? Cross man ta. Saan mo ni mo? Ay tabo ni Joshua. Saan mo akong bata ka rin? Malumos din ni bantay din mo ni. Selfishness. Pero tanaw na, Joshua in his life. Original name, Hosea. Meaning, salvation and deliverance. Muni original niya nga pangalan ni Joshua. Pero giilisdan siya og Joshua, which means, save Yahweh or Yahweh saves. Una nga kumusulti ninyo mga kaigsunan, kanang inyong pangalan na yun ay meaning para sa kuha. Raymond man akong pangalan. Diba? Sutian mo makigsunan ng akong pangalan, akong giresearch sa Google. Ang meaning sa Raymond ha, bato-bato sa langit, ang matamaan, dawatan lang, tisoy, guwapo, o ang pinaka-the best, cute. Kita nyo? At least na-confirm na to ba? Diba? Muna kanang inyong mga pangalan, naanay mga meaning. And did you not know? Nga kanang bulan ka na tao, adlaw og tuig, plastado na nga gihatag sa Ginoo. Kung unsa kang bulana, grabe ang Ginoo mo plaster mga kaigsunan. Tanawang meaning, gikan sa Hosea nga salvation deliverance lang, giilisdan sa Ginoo og Joshua ngadto sa Yahweh saves or saves Yahweh. Nganong giilisdan man niya ang pangalan mga kaigsunan sa Ginoo? Kay andam naman siyang cross. Ikaw, nganong hangtod ron, wa pag yung kamilisdan kay tapulan, hadlok pa man kang mukros. Saan pag-ilis sa Ginoo if you are afraid? Biaber, saan na? The word Yahweh pointed to the name of the Lord that had been revealed to Moses in the burning bush nga nagsulti, I am who I am, pagkaninduta mga kaigsunan. The more we are ready to cross the borderlines of our weaknesses, the more we are ready to cross the borderlines of our sinfulness. And the more we cross the line of our wickedness, there is Jehovah. I am that I am. Amen? That's amazing our God is. Kung ikaw andam na kang mo cross over into your right, into your left, ug asa ka moagi just to cross and be delivered in the powerful name of Yahweh. Jesus Christ, Jehovah Jireh. I am who I am. Praise the Lord our God. Pagka-power. When you are ready to cross, through prayers, He will deliver you. He will deliver you. Tanawa, unsa mo provide ang Ginoo? The pillars of cloud
rested over the tabernacle by day, and the pillar of fire by night, an assurance that God would still be their guide and helper if they would walk in the way of His commandments. Patriarchs and Prophets, page 481. Pagkaninuta. Pillar of clouds and pillar of fire rested upon God's people. Gipapahulay, gipwisto, gisustain, giplastar sa atong Ginoo. Kay dili gusto ang Dios nga bisan kinsa kanato karong gabi una nga nagapaminaw, nga musulti ka sa Ginoo. Ginoo, I am ready to cross. Naanay assurance sa Ginoo. I will never leave you. I will rest my presence in you. What will you say? Amen. Amen? Amen. Wow. Mabito ning atong sugod, balikan to yung video sugod. Go back from the beginning. Mauna ni. Uning mga background sa pagsugod, sa kalibutan. Mga kaigsunan. Yang musulti ka mo, backslide ka. Nanay saad nga, I will rest ka nang mingon, i-plaster ka sa Ginoo, backslide, magyapon ka. I-plaster ka sa Ginoo, masilo, magyapon ka. I-plaster ka sa Ginoo, disobedient, magyapon ka. Wait, you are not yet Moses. Probably, napay Moses, paghulat, ug mahimo na tang Joshua. Plaster mo ka sa Ginoo. If you will walk in the way of His commandments, manang ako musulti, ining mga kinabuhi nga anana, tugililong ba? Bilang ng tugililong. Huwag yun na maglakaw sa dalan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Bible sultihan na mo, ang balang kasulatan, basaha guna ninyo mga kaigsunan, basahan ninyo sa Salmo 1, versikulo 6, ganang kay kuana. Ningon diya Salmista David, bulahan tong mga taong dilimuban sa mga mayubito ng mga kasasala, ni mupungko kauban ng mga dautan. Pag abot ni mo dito sa verse 6, pagkaninduta, mo cross na gani ka na magisunan, labyan gani na nimo, imo gani silang pangwalaon sa imong kinabuhi, tanawon sa imong sigino. The ways of the righteous, I know the ways of the righteous, but the ways of the wicked will perish. Game over. It's a game over. Kabalo mo nang sa kanang gipanganlan og dula, basta game over, hulog na pug ka. Na, adto dito sa mga mall nga nay dula, pag mayon nga na, game over. Na. May dito sa dulaanan, kay mag-game over, palit na kakatungtukin, hulog na po kayo, you can play again. What if mag-game over kas kalibutan, mag-game over kas kaluwasan, mag-game over ka atubangan sa Ginoo. Wala na. It's the end. Dili yun mo mabaso lang Ginoo, gisuwat mo yun niya. Nganong gisuwat ni si Ginoo mga kaigsunan, pinagay kami si White, kay gusto niyang pahinumduman sa imuha, that He rest everything and He risked. Iya na ganing girisgo ang tanan para kanimo. Can you just imagine? Iyang gibiyaan ang langit mga kaigsunan nga siyang hari ang prinsipe dito sa kalangitan. Siya ang tanang hari dito siyang nagbuhat. Minaog sa kalibutan. Nagpakatao dito sa pasungan mga kaigsunan nga ang unang nakasaksi kaniya ang mga hayop dili ang mga nurse. Can you just imagine that? Igo-igoon na ni mong magbaksay-baksay ka, maglaluya ka, di ka musimba, imurang pasakitan ng Ginoo. Huyo! Kakaya ba kang ipagkatao imong anak dito sa pasungan, mga kaigsunan, nga musaksi ang baka mo. Mga kanding, mga sip, siguro ang unang gilampi na to, kadto pag yung katol-katol, wata kabalo. Ikaw, natao ka sa ospital, gwapo kayo, sisarian pa ka, gastuhan ka 100,000, yahang todron, gahig yapong kago. Diba? Hangtod ka ro, mingyog mong ka, ikaw ba tanom, biyaan na Ginoo, di ko musimba. Mura dyan kag korek. Giplaster na sa Ginoo, uwa pa ka matao mga kaigsunan. In the time of Moses, gipakita na sa Ginoo niya ang iyang mga plano. I rest the pillar of clouds, I rest the pillar of fire, so that my people are always secure until always. Hangtod nga sila maglakaw sa ako ang mga pakigmando. Kasayon. Kinabuhi, pero malibog ko. Daghan pag yung mga batanon, mga kaigsuunan, nga ganahan pag yung sila magpundong, magbuot sa ilang kinabuhi. Igsoon, ayaw. Ayaw na. Balik sa atong Ginoo. He rests the fire and He rests the clouds. Can you just imagine that? The presence of the Lord our God.
He risked everything for His people. Iyan na nagipahiluna. Ha? Diba ini? Joshua was a reminder for all that God Himself was the one who saves His people. Munang balik po ta. Ayha ka mo backslide, balik-balik po gamay siguro pag may time. Tanaw-tanaw po, mo bitaw ng akong gisulti kaganiya mga kigsunan, nagtambag yung ko, basa lagi tas properties Ginoo. Ayaw ka magsigig basag bisag unsa diha. Kaya wa kay makita diha nga mga kaghapon nga gibutang ang Dios. Joshua was a reminder for all that God Himself was the one who saves His people. Asa man na nimo mabasa sa Bible? Ito man na nimo mabasa. Giun sa pagluwas sa Ginoo si Moses, giun sa pagluwas sa Ginoo si Joshua, giun sa pagluwas sa Ginoo ang mga Israelites. Karon ug wa kay kahibangan na mo nang dali ra kay kang backslide, dali ra ka manglo, dali ra ka masakitan, dali ra ka manghinaway, dali ra ka manghimantayo nga mga batasan nga mga pag-impierno pangkuanan ninyo kay giluwas na ka sa Ginoo. Amen. Tanggalan na. Para ang imong kinabuhi ug ang imong pangalan, they will remember that you are God Himself who saves. Ikaw ang giluwas Ginoo. Di kay ma-remember ka sa tao before ka mamatay, kinituhanan mo ni gigamit si Yawa nga nahimo kong yawanon. Mo na ganahan ninyo? How do you want to be remembered? Tanawa, Joshua was a reminder for all. Tanan. Apil ta. Makabasa ganitag pulong Joshua, Yahweh saves. Saves, Yahweh ang meaning sa iyang pangalan. Until today, ginawali rin po nato ng kinabuhi ni Joshua. Kay kita nakapahinumdo mga kigsunan, nga ang Ginoo nagluwas ang makatawan. When there seems to be no way, wa na gani dalan nga kita kagian. There is a God who is ready to lead us when you are ready to cross. Inabiya to ilang yatuan. Wala kong sila ilain, kaya ang isa dito tabok ng Jordan River. Yung pagtabok sa Jordan River, to na po'y Jericho Wall. Kadagan bag problema. Sige tagsulti, kadagan bag problema. We keep on comparing. Pero yun at nung nga ang Ginoo, mas dagan pag problema sa tuwa sa panahon nga nagpakatao sa kalibutan. Pero wala na niya gimain. Kaya ang iyang purpose, malangit ka. Amen? What's your purpose? Ang purpose sa Ginoo nga nung gibuhi pa kaniya, He wants you to cross Jordan River today. Oh? Joshua was a type of Christ. Pagkaninduta. Joshua was a type of Christ. Who was Joshua in his time? The same Christ that will deliver you from your Jordan rivers. Pagkaninduta. Waiting for God. Tanawa niya, paminaw yun mo, tanawa yun yung maayog yun mga kaigsunan. Naraw, wag yun sila nanabok. Tanawa ilang sultin Joshua. Sa igingon Joshua, if your presence does not go with us, do not send us up here. Bisaya, Ginoo, ug di man lang minimo ubanan. Ay na lang migpaadtua dito. Pagkagwapo nga pagampo mga kaigsunan. Ngano bitong katulilong ng imong kinabuhi karon? Magbuot-buot mugug ka. Ay lagi pagbuot-buot, paghulat sama aning tekstuha ba Exodus 33 verse 15. Naana sila sa dead end. Ako ra na magbaha ng Jordan River ng mga matay na ni ron. Matay na tani. Mga matay na tani wala na. Ako mga siguro napay bagong nanganak ato. O Roban, kung sa pagipangbati ito rito, namutunog ka rin kadukog, sulo ka na. Pero wa may laing dalan, nga makaadto ka sa promised land. Pero unsay giampo ni Joshua, Ginoo, og dili naman lang minimo ubanan nga makatabok niya ni, nga dire ay nalang mipadtuwa dito. Pagkatamis nga prayer. How I wish that will become your prayer too. Nanainaw ito nga itong mga pag-ampo, mga kaigsunan. Nagani kay mga desisyon sa mong pag-eskwela. Ayaw eskwela against the Lord. Ayaw trabaho against the Lord. Ayaw pagminyok against the Lord. Noon sa, makigminyok ka para lang batuko ni mong Ginoo. Nya karon og magbuwag mo, Ginoo, pasaylo ako. Tabangin ako niya kung ba na asawa, Ginoo, sa naman Da. Kay imo pa ning gisunod, dili ka magka-problema. Kay kung wa pa ni gisulti ni Joshua, daghag patay nga moadto dito sa Jordan River. Nanghangyo si Joshua. If your presence does not go with us,
ayaw na lang mig ipaadto dito pagkatamis. Dagansto mga trabaho Ginoo bisag kabalo nga di ka simbag sa bado wala bira. Muiskwila gyud agad lang sa bado kay mahadlok nga dili ka pasar. Sige bira Hutda na tanan. Ayaw pakansiha ang imong kinabuhi. Puslan man nga wa nay presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hala hutda tanan. Kay magmahay ka. O gamay ray imong lakupon aning kalibutan. Kaya ang gisulti ra gyud sa Ginoo. Mag-unsa man ang tao nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan, nyag half pa nga kalibutan nimong giangkon, pastilan magmahay ka. Tibuok ka ba? Tibuok ka. Tuyo ka ang tibuok kalibutan. Hala, sige tuyok. Cross. Cross all the borderlines in this world without God. And at the end of the day, I don't know where will you go. Kay kung gibuhat man ng Joshua, nitabok-tabok sila dito, nga bisag nag-prayer ban, pero wag yun ang hangyo si Ginoo. Munang ako, nakunauna po ko ba, no? Ini nga itong mga pag-ampo. Hindi po gyapon na mga presence si Ginoo, useless. Oh, og dito pa sa bukid. Pastor, nugdili na ito ni Kuan, ma-wishlist na yun. Wishlist. Wishlist yun. Wishlist ang atong trabaho. Wishlist tanan. Si tagampo, prayer ban pata, sige gampo, si prayer ban. Kung bitaw na dagang kay mudulang ko, Pastor, ngay kay gula kung mana, 20 years na, sa mo gusto ko, kaya kung gipangutana, ga-worship ka sa inyong balay, wala, anong isa? Wala may presence sa Ginoo di gihapon. So ang paghimog milagro sa Dios, nga ang presensya sa Ginoo, wala man diha kanimo. Tanawas Joshua. Gimuan siya milagro kay ngano man ang presence sa Ginoo. Nagdaga mo doon ko, pastura ko nga sa wawa pag dito nagkuan, buwag yun magsimba. Normal magbuwag mong simba. Kay mismo ikaw nga nagando mong langit, wala ang presensya sa Dios. Mahay yung ka na. Muna yampo ninyo ng tekstuha sabta ninyo ni. Manarbaho mo dapat na presence sa Ginoo. Mangiskwila mo na presence sa Ginoo. Ha? Mag-asawa mo, mag-uyab mo, dapat na presence sa Ginoo. Kay kung walay presence sa Ginoo, ang presence sa demonyo mo mupuli diya, mga kigsunan. Tanawa, kay ipangayo ni Joshua ang presence sa Ginoo. Di nakalata sila. They have experienced the same experience they had in the Red Sea. Pagkaninduta. Oh? The Bible in Joshua. Tanawa, paminawa. Gisaaran sa Ginoo sa Joshua. Be strong and very courageous. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tanawara. Mangiskwila ka nga way Ginoo, hindi man na mo makuha. Sampag ikaw ang pinakataas, mag-attorney, mag-judge, mag-lawyer, ikaw pa ang teacher, principal, besan pag-unsay profession nimo, basta walay presensya sa Ginoo, there is no prosperity in success. Wala. Klaro mo na daan sa Bible, oh. Ako, ugwa pa ko nagpastor mga kaigsunan, mag-civil engineer biya ko. Sa high school pa ko, nagpalit na kukudanog mga materials, kay gusto ko mag-civil engineer. Pero gibasa gyud sa Ginoo ang akong kaugalingon, kay ang ako agong plano, moabot ang panahon, kung mahimo na kong civil engineer, mao ni akong himuon, pag mahimo na po kong civil engineer, ang pinakarabis na kong plano nga until today akong ma-remember, akong paluparo ng among balay. Imagino ni mo na nga, una-una. Paluparon, kaya ba na ko na? Kaya. Lupad gani ng eroplano nga bakal. Mag-study man ko. Oh, pero ako kabalukasa kung mukhang kwarta. Oh, cellphone gani nga. Ang papel sa una nga telegrama na himo naging cellphone. Kaya kay na, oy, labo na sa itong panahon karon 2025. Kita naman gani kung mga kaigsuunan og sakyanan nga, istorya na lang ka. No, naman. Nabi sakyanan ron, one driver. Kaya. Ito kung na, akong ginan akong mama, panahon gani nga, ma-civil engineer na ko, paluparong ko ng atong balay. Manglupad tang tanan, lupad naman akong ginahuna sa unoy lupad. Pero sultian ta mo makigsunan, kadto tanang lupad,
wala to na akong angkon ang klase nga lupad nga akong naangkon, lupad sa kamatuuran diya si Ginoo. Amen? Muna, bisag unsaon ni mong eskwela, sultian ti ka, paminaw gyud sa kuwa in the name of Jesus Christ. Bisag unsaon ni mong eskwela, basta way presensya si Ginoo, bagsak. Bisag unsaon ni mo og pagpanerbaw, basta way presensya si Ginoo, bagsak na. Bisag unsaon na tog simba mga kaigsunan, bisag unsaon na tog hatag og tabang, basta dili gani ka makaangkon sa tinuod nga presensya si Ginoo, bagsak. Hangtod nga dili ganita mo cross sa pagkamatarong mga kaigsunan. If we will never ready be to cross, everything that we will do will become nothing. Klaro na sa iyon kayo. Meditate will be prosperous and successful. That's the presence of God. Imong inbitar ang Ginoo nga presensya niya. Sultian ti ka, relax kay kasta ng relax. Tama ni bata, ako aning pagumangkon. Picture gini sa perminti diri. Relax, bisan pag unsa kalalom ng tubiga diya. Siwil gyapon nimong ulo, yung ka malumos. Basta naa kay presensya sa atong Ginoo. Unsa may mga lesson na to sa Promised Land. As world history rushes to its end, we are standing again as a church at the border of the Promised Land. Digsuon na nagyuta dire. Gamay na lang yun. Kalilisang. Talikod pa ka, mulkaw-lakaw. Pagkang layuan ay yung kahinuon mo. We are now in the borderline. As a church, we are now in the end of times. Talikod pa ka. Ayaw na. Sometimes makalimot manggunta kay nata sa acacias are in blossom. Kaya gwapo kayong trabaho, makalimutan na natas borderline. We are now in the borderline. We need to cross now. Because time will come when you go to heaven, you can never bring everything. Only your decision in Christ. Pwede. Magpakadato ka karon, ma-enjoy pa mong mong life. Pero ako, ragyuning ipahimangno. Pagpakadato nga naay presensya sa Ginoo. Kung ingong pagpakapobre. Pwede ko ng Biblia nga sala ng magpakadato. Pero sa dihang dato na ka, mas gipili ni mong pagpakadato para sa presensya sa Ginoo. Anak ka sa akasyas. Nakalimutan ka nga natas borderline. Ikso na yun na. As individuals, we often face own Jericho walls. Natay mga Jericho walls left and right. Dagko kayo. Parehas nagibati sa Joshua's time. Sa ni Ginoo, problema din pagkasunod si Mina, problema na po, sunod si Mina, problema na po, sa 5 kadlaw, duwaray panalangin, tulo, dagko kayong problema. Hasta ka nagag mga problema nga itong ipangatubang race, kalibutan! Ambot na lang. We are facing Jericho's wall, but I want to tell you mga kaigsunan, there is a God who promised that His presence will never leave you when you are ready to cross. May mga pangutana nga ako'y pangutana sa inyo ha. Pangutana na po yung kagulingon. Kaya di man mo may isa-isa, daghan man kayo mo. Number 1, nga pangutana. Naa ba kay presensya sa Ginoo? Ha? Unay pangutana ha, naa ba kay presensya sa Ginoo? Basigwa ba? Basig nga Ginoo nga nasi mo kay Diyos. Pangutana ni mong kaugalingon. Karong gabi una yun. Ikatulo naman ito ng gabi Wala yung sayangan rin. Balik ang Ginoo at least humanan ng series. Mubalik ang Ginoo. Mga luwas lang na magkita ta dito. Kaya kamo nakakita na ko ako. Amo kita kaniyo. Basta makonsulti kaniyo ng gabi una. Unsa man na imong kaugalingon. Naba kay presensya sa Ginoo? Musulti ka na kag presensya sa Ginoo. Apil ang pamatasan. Apil ang panginabuhi. Apil ang pagbasa sa Biblia. Tanan. Where can you find the presence of the Lord? Where can you find the lifestyle of the Lord? Where can you find the character of the Lord? Put it in you. Put it in you. Kadua. Tanawa kung naba kay kaisog. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang mga talawan dili na iya sa Ginoo kay ang Ginoo naghatag kanimong kaisog. Naghatag kanimong gugma o gahom. Muna kanang tanang mga talawan dili na iya sa Ginoo. B, do you have courage to fight for God? Or basig na kay courage pakaulawan nimong Ginoo? Basig na kay courage iabando nimong Ginoo? Do you have courage to cross and to cost your life for Christ? Naba kay kaisog mga kaigsunan? Naba kay kung sa may laing termino ng courage?
Kaisog lang itong gamiton siguro na, naba kay kaisog mga kaigsunan nga, even your life will be the exchange of your faith. You are ready to die for Jesus Christ. Napag inana? Lord, oy, bawal mo absent karong sa pana, sa bado, kay natay quest. Oy, dili ko ka-absent, pastor, kay nami quest. Mauron. Pastor, di ba kung makaya matrabaho, kay gusto magkukumuhay rank? O sige, kuhaan na tanang high rank. Mao gana kung gisulti ka ganihap, ano? Kung talawan naman lang ta, di man ta makikauban si Ginoo, kaya ang Ginoo isog man. He fought a good fight and He ran for a good race for us. Bisan pag gikapoy ang Ginoo mga kaigsunan, di ka makonsensya, gilapdusan siya. 39 ka mga hiwa ang naa sa iyang lawas mga kaigsunan. Apan wa gyud siya misurrender, kay nakita niya nga in my death you will be saved. You will be saved. No, wamagay courage, talawan man ka. Akong usbon, ayaw ng half nga kalibutan lagi. Ingon sa Bible, tibuok ba? Tibuok. Hutda na lang ng tibuok kalibutan. Kaya gisulti ba, mag-unsa man ang tao nga maangkon niya ang tibuok. So ipaangkon yun. Ayaw ng half-half. Ayaw pagtipid. Nagplano naman ang kambiyaan ng Ginoo, tibuok kalibutan. Ang kuna na, imo na tanan. Kaya nanas Bible nagsulti, mag-unsa man ka nga maangkon nimong tibuok kalibutan, kalaglagan sa mong kalag. Sa mga talawan or isog. Tara na. Kadua, pangutanay mong kagalingon, ha? Tanan ba nimong kadaugan apil ang Ginoo? Kung sa mga kadaugan nimong naangkon ro, naulawan bang Ginoo? Na-uplift bang Ginoo? Na-glorified bang Ginoo? Nalipay bang Ginoo? Hala, pangutan na ang Ginoo. Kanang success ngay mong naangkon karon. Unsa man ang success, ay ko na bahala diya. I-evaluate. Kung nag-glorify bang Ginoo, nagamit ba kas Ginoo? O, ikaw na bahala diya. Basta ako isulti ka nimo, kanang imong success, ahutda na lang nalagitan ng success sa kalibutan. Tibo, kalibutan, success, hala, pangangkuna, kung di man lang naiya si Ginoo. Pero gusto kag iya si Ginoo, hutda po tanang success nimo nga may maya ang Ginoo makaigsunan. Say, Amen. Ha? How about ang imuhang pagbasa sa balang kasulatan? Immersion into the Word of God. Ha? Basig nagkadugay na lang ka, ang imong yapong memory verse, God is love. Di ka mauwaw. Di ta maulaw sa Ginoo, kadaghan aning dunay 1 million kapin nga mga bersikulo din yun niya. Until today, 35 ni mong edad, God is love, magyapon ka. Unsa man tat sa balaang kasulatan mga kaigsunan. O ni, ato ni iplastar ba? Ato ning tinudon, ayon mo sigat atik. Kinanglan na magutag seryoso karon sa itong pagpangalaga, di ni kinanglan atik-atik, patisoy-tisoy, pagpapagwapa, papilapil kas kanta-kanta, hantod karon pagyapon ng bago mong batasan. O, man ka na-immerse Bible? O, wala man? Ayaw na pagpatik-atik. We need to have serious connection with God. Nga naman, we are now in the borderlines. Nga naman tayo, Rio? Naging lang, ano? Ha? Lastar? Nga ta? Magpatik-atik pa ka? Ha? Ayaw na. Don't do that in God. Our God is true and honest and just and faithful. Na may patik-atik diya. Manay muna madalag atik-atik ang Ginoo, kaya ang Ginoo mas bright pa ni mo. Siya may nagpaka-bright dito kang Einstein, siya may naghatag og panguto kang King Solomon. Niya si King Solomon giingnan the brightest, the wisest man in the world. Niya ang Ginoo mo'y naghatag, unsa na lang ang Ginoo kung nanay wisest man in the world. Yan, magpatik-atik pa ka. Ay, yung napagpatik-atik diri sa kalibutan. Ngayon ka, nagasimba ka, pero doon na kay gitaguan. Dili na existential darkness. Immersion into the Word of God is needed. Kaibaw ang Ginoo sa imong kinabuhi ay pagpaatik-atik. Ayaw pagpiniki. You need to be true because no one can cross the Jordan River unless converted in the Holy Spirit of God. Amen. Amen and amen. Na pagpiniki mga kaigsunan, backslide, simba. Di kay backslider nga worshiper, di man dawat. Worshiper nga backslider, di man dawat. Kadaghan mo chat na ko mga kaigsunan, akong usay pangbadlungon sa social media. Oh, kumusta naman kaigsuon? Ingno ba ta? You cannot judge me. You cannot judge me. Gibadlong lang ka nga dili na ka pwede magpiniki because your work cannot justify your faith.
But your true faith will tell you what kind of works you should show. Mabito ng Matthew 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kanabay mong ipanghimo karon mga kaigsunan, nakapag-glorify ba na sa Ginoo? Kay kung wala, dili na iya sa Dios. You are not immersed in the Word of God. Ayaw i-justify ang imuhang work. Let God justify your work. Di kay ikaw ang mangitag pagi nga mo justify sa imong trabaho. Immerse your word. Immerse your works. Immerse your life in the Word of God. Nga pa, pangutan na imuhang kaugalingon about everything written in it. Mutuo ba ka? Musalig ba ka? Sa mga butang ang ipangsulat sa Ginoo? How about in your life, God has wrote something in you? Na may kanta ba? Your life is a song that you may have to sing along. You don't want to be. He wants you to be a singer of your own song. There's a beginning and the end. And there's a sorrow and there's a chorus and refrain. So just sing it today and Jesus will accompany mo. Mutugtog ang Ginoo para nimo. Kanay mong kinabuhi, written living epistles according to the book of Corinthians. Ng mga tao sa kalibutan, you are the written epistles. Ikaw ang sinulat nga buhi, written in the Holy Spirit of God. Don't be afraid. Give success to Christ. Ask His presence, my friend. Believe what everything written in the Bible. Muna ko sulti sa inyo ha. Unsa gani ang nasa balang kasulatan, tuuhi, ug sabta. Pero wa gani na sa balang kasulatan, ug di po na masabot din dili na iyas Ginoo na. So kanang imong pamatasan nga kita nimo nga dili na muhaom res Bible, di na iyas Ginoo. Kanang imong kinabuhi di gani na muhaom, dili pwede nga ang Bible mo adjust, di na pwede oy. Unsa ri ka? Ingon ang kita ang mo-adjust, mubasa og Bible, we need to believe everything written in it, and then we will meditate on it. Muna kung gisulti itong naging gabi, mag-meditate, aron maangko na to ang gahom sa balang kasulatan. Then we will feel, that time we open the Bible, we will see the presence of Jehovah Jireh. Joshua, Yahweh saves. The point of destination is the promised land. Timan ina. Naay mo sige away-away. Sige away-away. Sawa ba na? Sige away-away. Nangadato, bugod mo. May pa magsige mong inampuanay. The point of our destination in this world is the promised land. And that promised land is not in Israel. And that promised land is not in Egypt. And the promised land is not here in Cagayan. And the promised land is not in Davao City. The promised land is in that heavenly kingdom with the Lord Jesus Christ, with the Yahweh save, with Jehovah Jireh, and all the saints will gather. Here is the patience of the saints who keeps the commandments of God. God be with us. Emmanuel. That's the point of our destination. Dili man ang asa-asa ka mo bito ng mukros na ta. Kaya di pa ka mukros, di man ta kaabot sa promised land, na unsa di ay. Alain po diara ka kutob. Magtambay ragyo ka sa kalibutan. Our destination is that heavenly kingdom. We aim for that one. Kinahangla na tang mukros. Ay na siglo eluya dia. Undang na anang di ka musimba. Undangin ang di ka musimba, di kay muundang kag simba. Undangin ang di musimba. Undangi ang pagkabagulbulan. Undangi ang sigig pagkritiko. Undangi ang mga butang sigtan og tao. Undangi ang pagsigig yawir-wer. Come to Christ. Ready to cross. Be like Joshua, my friend, who are very obedient and was ready to cross. Undangi na ninyo Langit man nga itong yadto. Maunsa man ang ikaw bright kay din May kay ka mangusisa, may kay no, musimayo. Unsa magrito sa langit, mangusisa na po ka dito. Nang hili kay mangusisa din niya, gamay kay suporta. Ika po dito sa langit, may tabo ng Lucifer. Sigpangusisa. Ay, mga rin, sumsa mo ka. Siya mga pangusisa. Give. Ug dili. Support, dili. Ana ba? Seryoso, wala piki-piki.
Kaya the point of our destination is heaven. Ayaw na pagpakitang gilas diya, nga murag imuon mo ang Ginoo, kanang bitong na ay talay. Ay Ginoo, di sa kumukha nun, pero muhatag ko nimo. Di na pwede. Kadato sa Ginoo, tagaan mo kwarta. Yan pwede. Revive and ready to cross. Oh? The promise of God was fulfilled in Joshua's life. Timan ina. He led God's people across the Jordan. And what? Jericho's wall fell down. Tanawang mga victory nila, oh. Basta lagi mo tabok ka nga naay presensya sa Ginoo niya, nabag-o ka, kadagag pwede nimong madaog. Unsa pa? Ha? The promised land was given to the people of Israel. Gihatag pagyud sa Ginoo mga kaigsunan. Joshua let God be his general. He did not look for his personal glory. Tanawa ra. Unsay nahitabo mga kaigsunan? Tanawa. Joshua 23 verse 14. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Tanawa ang gisaan niya kan Joshua. Wala yung tanan. Pag ingon niya, ihatag, gihatag si Ginoo. Nga naman, si Joshua, grabe ka obedient, wala nagyawir-wir, yawit-wit. Oh, gihatag ang Jericho wall, gihatag ang promised land, gipatilaw sila sa gisaan, si Ginoo dinis yuta. Unsa pa ka ikaw karon nga mga lagad, mga kaigsunan. If you promise to the Lord, He will fulfill His promise to you. Una yung gisaan si Ginoo. Tanawa, niya, paminawa, ni ay teknik, oh. Ay teknik. Tanawa ni. Oh. God relied on Joshua because Joshua relied on God. Asa may una na, aber? Asa may unang sundo na to ang statement? Ha? God relied on Joshua or Joshua relied on God? Be, sige, tubag ko no. Comment below dia. Oh. Ang sakto dia, Joshua relied on God, di kay ang Ginoo. Mo'y nagsunod-sunod kang Joshua. Mali nang ingong ka nga Ginoo, dapat ikaw musunod ako kay ako nasakitan. Magsige tagkwenta sa kasakit na to Ginoo, nasakitan yung kay ko, yung nani, sakit kayo ang ibuhat, matyan ko. Si Jesus Christ, wala na namatay. Si Jesus Christ, wala na mihilak. Wala sa kasabot, unsay kamatayon, wala sa kasabot, unsay kapobrehon, wala sa kasabot, unsay way kwarta, wala sa kasabot, unsay fasting, wala sa kasabot, unsay way kaon, wala sa kasabot, unsay pobre. Kasabot man Ginoo unsay dato, unsay pobre, unsay ingunani, unsay justice, unsay injustice. He knows kayo naman, he'd been here for 33 years. Kita na niya tanan. Unsay nagakitabo. He understands you. Dili pwede ang Ginoo mo adjust sa tuwa. Ang perfect ano, Joshua relied on God and God relied on Joshua. Moknak. Dili kay imo ang Ginoo mo, Ginoo ikaw mo adjust sa kay dato na ra ba kay kung so what? May dato kay ka. Ginoo ikaw mo adjust sa kay pobre na po kay kung so what? Ikaw ang muduol sa Ginoo. Come to Christ. Because when the presence of the Lord Almighty will come to you, I want to tell you, He will give all victories in you. Amen? Are you ready to cross? Your destination and my destination. God desires to dwell within me. By His Word, He wants to revive, inform, and transform me through it. Gusto kaniyang baguhon. Gusto kaniyang luwason, mga kaigsuunan. Ayaw na yung taon pagpagahi-gahi. Ayaw na. Ha? You can go forward and cross the river today. Tabuk na ta. Naanatas borderline. Tabukan na ng imong kaluyahon. Tabukan na ng imong walay simba-simba. Tabukan na ng imong pagkamaot o batasan. Tabukan na natanan. Let us come in the beauty of God's holiness, in the power of His righteousness. Let God be present in us, in His presence daily. Ha? Yung nakasigig story niya. Be willing to do it with Jesus, the Lord who saves. Sa panahon mo dool kaniya, besan paghapit ka malunod sama ni Pedro, He will catch you up. Iya kang gunitan, how aso niya ng imong makasasalang kinabuhi, kay siya ang Yahweh saves. Are you ready to cross? Ha? Nagulat na yung tao ng atong mga manulunda nga sunduon ta, mga kaigsuunan. Nagulat na yung tao ng atong manulunda nga mag-uban ta niya ng langit nung puloy-anan. Cross the river now. Sulog man na, kalmado man na, whatever Jesus said, are you ready to cross? Come. Let us cross together in the presence of the Lord Jesus Christ.
Kung ikaw andam ng mutabok, kauban sa presensya sa Ginoo, I am inviting you to pray. Amahan na mong balaan, dagang salamat. Sa imong saad, nga imong gihatag ka na mo. Pagkatamis, Yahweh saves. I am who I am is the message for tonight. Ikaw ang Diyos sa kalangitan. You are the God who created everything for us. Ikaw ang Ginoo nga nagbugna o nagluwas ka na mo. Lord, tabangi mi to cross now the border lines and be righteous in the hands of our God. In the name of Jesus Christ, amo kining pangayo, in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all.